Magandang umaga, Ignacian Marians, purihin sa Jesus at si Maria. Ngayong umaga ay atin namang tatalakayin ang pagsusuri ng RRL. Ano nga ba ang RRL? Ang RRL o Review of Related Literature ay bahagi ng isang pananaliksik na naglalaman ng pagsusuri, pag-uugnay at pagbubuod ng mga naunang pag-aaral, aklat, artikulo at iba pang kaugnay na literatura na may kinalaman sa paksa ng iyong pag-aaral. Hindi lamang ito listahan ng mga binasang sanggunian sapagkat ito ay isang synthesis o analysis ng mga umiiral na kaalaman sa larangang iyong tinatalakay. Sa madaling salita, ang RRL ay isang sistematikong pagsusuri sa mga umiiral na literatura upang maunawaan ang kalagayan ng pananaliksik sa isang tiyak na paksa. Halimbawa na lamang, kung ang paksa ng pananaliksik mo ay epekto ng social media sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral, ang iyong RRL ay titingin sa mga naunang mag-aaral. Ngayon naman ating talakayin ang kahalagahan ng pagsusuri ng RRL. Ang pagsusuri ng Review of Related Literature ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik sapagkat ito ang nagsisilbing pundasyon ng kabuoang pag-aaral. Hindi lamang ito simpleng pagtitipon ng mga sanggunian, kundi isang malalim na pagsusuri at paghahambing ng mga umiiral na pag-aaral upang makabuo ng malinaw na konteksto, direksyon at dahilan ng bagong pananaliksik. Ngayon naman ating talakayin ang mga pangunahing kahalagahan ng pagsusuri ng RRL. Una, pagkilala sa umiiral na kaalaman at pananaliksik. Ang pagsusuri ng RRL ay nagbibigay ng kabuuang larawan ng mga nagawa na sa paksa. Nakikilala rin dito kung ano ang mga natuklasang teorya o modelo. Nalalaman din kung ano pa ang mga kulang o hindi pa natatalakay o research gap na maaaring punan ng iyong pag-aaral o maaari mong punan sa iyong pag-aaral. Halimbawa, kung ang paksa mo ay tungkol sa digital learning sa Pilipinas, makikita sa RRL kung ano ang mga aspeto na napag-aralan. Halimbawa, access motivation at kung alin ang kulang o learning outcomes sa rural schools. Pangalawa, pagpapatatag ng theoretical na batayan. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natutukoy mo kung anong teorya o konseptual na balangkas ang nararapat gamitin. Nakakatulong din ito sa pagpapatibay ng iyong framework. Nagbibigay din ito ng mga mas matibay na batayan sa interpretasyon ng resulta ng pananaliksik. Halimbawa, kung gumagamit ka ng constructivist learning theory, makikita sa RRL kung paano ito ginamit ng ibang mananaliksik at kung paano mo ito may aangkop sa sarili mong pag-aaral. Pangatlo, pag-iwas sa pag-uulit ng parehong pag-aaral sa pagsusuri ng RRL. Naiiwasan mo ang pagkopya o pag-ulit ng parehong ideya o metodolohiya. Sa halip, makabubuo ka ng bagong pananaw o inobasyon batay sa mga naunang pag-aaral. At pang-apat naman, pagkilala at pagsusuri sa mapagkakatiwalaang sanggunian. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, natututuhan ng mananaliksik kung paano kilalanin ang kredibilidad at katumpakan ng sanggunian. Dito pumapasok ang mga modelo tulad ng CRAP test or Currency Relevance Authority, accuracy o purpose. Mahalaga ito upang maiwasan ang maling impormasyon at mapanatili ang integridad ng pananaliksik. Panglima, pag-unawa at pananaw ng mananaliksik. Sa pagsusuri ng mga literatura, lumalawak ang kaalaman at pananaw ng mananaliksik sa paksa. Nakikilala mo ang iba't ibang teorya, argumento, at resulta mula sa iba't ibang konteksto at bansa. Nagkakaroon ng mas kritikal at analytical na pag-iisip, hindi lamang pagtanggap, kundi pagsusuri ng mga impormasyon. At panghuli naman ang pagbibigay suporta sa resulta ng pag-aaral. Ang mga ideya mula sa RRL ay maaaring gamitin bilang batayan o suporta sa iyong sariling
resulta. Kapag napatunayan o nakokontra mo ang mga naunang pag-aaral, mas nagiging makabuluhan ang iyong contribution sa larangan. Yun lamang po ang aking tatalakayin ngayong umaga. Salamat sa pakikinig.